Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Buwan pa rin naman po ng Marso, kaya ipinagdiriwang pa rin naman po natin ang buwan ng mga kababaihan o ang National Women's Month. So kung kaya't po't mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama po natin ang ating Manpower Development Officer 1 at ang Focal Person on Women Welfare mula sa Municipal Social Welfare and Development Office. Sabay-sabay po nating i-welcome si Ma'am Mary Valarosa Racuya. Isang mapagpalang umaga po, Ma'am. Yes, good morning po everyone. Good morning, sir. Thank you so much po, Ma'am, sa pagpapaunlak po ng Yes. interview po. Alam naman po natin na busy po kayo in preparation and of course, kailangan nyo rin po ng pahinga dahil po sa katatapos lamang po na activity kahapon ng inyong National Women's Month celebration. Congratulations po Yes, pala, thank you, Ma'am. thank you. So ayun po, Ma'am, nandito po tayo as we celebrate the National Women's Month po, ano. And in the past few weeks ay nabisi po tayo sa Kanyugan, sa pa-basketball ni Mayor. And ngayon naman po, it's right time para mailatag po natin ang mga platforms at mga accomplishments po natin para po sa mga kababaihan dito sa bayan ng Brooks Point. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano-ano po ang mga pangunahing programa at aktibidad na naisagawa ng MSWDO bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month celebration ngayong Marso? So, ngayong taon po, this year, 2026, during the Women's Month celebration, katuwang po namin dito lagi, no, every year, si Local Council of Women, na pinangungunahan naman po ng ating chairperson na si Ma'am Maria Teresa Cacatran. At ito pong Local Council of Women ay binubuo po ng iba't ibang sektor. So, meron po tayo dyang OFW Women's Association, Child Development Workers, RIC, BNS, BHW, IPs, no, PWDs, no, yon. So, iba-ibang sektor siya ng mga kababaihan na bumubuo sa Local Council of Women. So, si Local Council of Women ay nakipag-collaborate sa aming opisina para magkaroon ng outreach program in connection with the celebration of the Women's Month. So, kami ay nakipag-coordinate kay Provincial Social Welfare and Development Office at pumunta po kami sa bahay ng Luwalhati Center sa Puerto Princesa. Ito po ay isang tahanan para sa ating mga kabataan na naging biktima po ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. So, ang pinaka-main po is yung mga pang-aabusong sexual, no? So, kami po ay bumisita sa kanilang center, hindi lang po para makipag-bonding sa mga bata, kundi makapagbigay saya din. At maiparamdam sa kanila na ang Local Council of Women at ang MSWDO ay kasama nila, no, sa kanilang journey towards healing and justice. Opo. So, nakapagbigay tayo ng mga packed lunch sa 23 residents doon. At ang MSWD staff ay nagbigay ng mga palaro para sa mga bata. Tapos sila man din ay nagbigay din ng kasiyahan sa amin at nag-intermission number sila, may mga sumayaw. So ang grupo po namin ay tuwang-tuwa, no, sa experience namin doon. At naniniwala po kami na sa saglit na panahon na nandoon kami, ay nakapagbigay kami ng saya sa kanila. So, nagpapasalamat din po kami sa aming mga donors. Yeah. Isa po dyan ang Brooks Point Government Employees Association sa pangunguna po ni Sir Edwin Meligrito. Salamat po sa inyo po ang suporta na nakapagbigay po kayo ng donasyon sa amin. At syempre, yung mga miyembro po ng Local Council of Women, nagpapasalamat din po kami sa mga donations po. So, yun po ay nangyari noong March 5. Maliban pa po doon, noong March 18, 2026, ay ang opisina naman po namin, no, sa pangunguna ni Sir Reynaldo G. Bacosa ay pumunta sa BJMP Brooks Point para naman maghatid saya sa mga PDL natin na 19 women po na ngayon ay nasa BJMP Brooks Point. So, may kantahan po na nangyari and then nagbigay tayo ng mensahe, tapos may mga pack lunch din po na binigay para sa mga kababaihan na nasa BJMP Brooks Point. Para naman maramdaman po nila na sila po ay hindi naiiwan, no? Kasama po sila tuwing selebrasyon ng kababaihan.
Yan. And then, yun nga po, katulad na nabanggit ni Sir Jong, yung kahapon po na nangyari yung March 27, 2026, ay ang municipal-wide celebration po na facilitated ng aming opisina. Ito po ay isang buong araw na activities. Ito pa rin po ay pakikipagtulungan kay Local Council of Women. At sa umaga po ay naimbitahan natin si Ma'am Maria Nove Christy Crespo Perez mula sa MHO. Siya po ay nurse 2. At siya po ang may hawak na mental health program dito sa bayan ng Brooks Point. So, naimbitahan po natin siya parang maging speaker namin sa araw po na iyon. At kanya pong tinalakay ang mental health ng ating mga mothers, no? So, ating mga caregiver. So, dahil po as a mental health advocate myself, naniniwala po ako na napaka-importante po para sa ating mga nanay na alagaan po natin ang kanilang mental health. Dahil kapag po sila ay hindi healthy mentally, apektado ang mga anak, ang pamilya. At kapag apektado ang pamilya, tuloy-tuloy po yan na magiging apektado rin po ang komunidad. Yeah, so, yun po, sir. No? So, yun po ay mga nangyari po sa umaga. At ang pinaka-highlight po ng umaga din, maliban sa ating mental health topic, ay ang launching po ng aming success stories. Ito po ay success stories ng mga victim survivors ng VAUSI, ng rape. So, during that time po, ito po ay pakikipagtulungan pala no, kay MCAT VAUSI vocal person, Ma'am Pia Marie C. Paalan. At syempre, ang initiative ko rin po na why not this year po, instead na tayo ay magpa-training ng awareness about VAUSI, why not we share the success stories ng mga kababayan natin sa paglaban nila against pang-aabuso. Yes, against violence. So, meron po kaming 3 no, na natulungan po ng bayan ng Brooks Point para bumangon, no, para mag-heal sa mga pinagdaanan nila. At kami po ay humingi ng kanilang permiso na ma-share ang storya nila kasi naniniwala po kami, hindi man po lahat ay kayaning magsumbong o lumapit sa aming opisina, pero sa 100 tao may makapanood man lamang po nung success story nila, naniniwala po kami na ay magiging inspirasyon po yon para sa kanila na if not now, maybe in the future, they will have the courage no, na humingi ng tulong sa amin. At makikita po doon, no, makikita niyo po doon sa success story, sa video po na yon, kung paano po natulungan ng MSWD, ng iba't ibang ahensya, at ng LGU Brooks Point po, ang pagbangon po ng ating mga victim survivors. Then after po nung IEC launching namin, nagkaroon po tayo ng panata ng komunidad. Ito po ay isang community board, no? Community commitment board rather, na pinangunahan po ang signing, pinangunahan ng ating butihing mayor na si Honorable Cesario Arbanito Jr. and our municipal vice mayor, Mayor D. Feliciano, at ating mga SB members, no? Nagpapakita po ang itong commitment board na ito ng pagsang-ayon nila para protektahan ang ating mga kababaihan sa pang-aabuso. So, lahat po ng nasa event center nung araw na yun ay pumirma para ipakita ang suporta ng paglaban natin sa pang-aabuso. So, yun po ang nangyari nung umaga. And then the afternoon po is nagkaroon tayo ng pageant for the Ulirang Ina 2026. So, ito po ay pangatlong taon na po namin. Pangatlong taon po na magkakaroon tayo ng Ulirang Ina. Pero the first 2 na nanalo po is hindi po siya true pageant. So this year, this will be the first na magiging pageant na po ang Ulirang Ina. So yun po. So yun, ma'am, you have mentioned earlier na magkukwento po tayo ng mga success stories ng mga women. And it must have been hard, but it is very strong for them po to share their experiences. I mean, bad experiences before. And sana man lang po, no, na mag-shed po ito ng light sa mga kababayan po natin na maging matatag and at the same time, magbigay tayo ng boses para maiwasan natin yung mga ganitong klaseng violence because hindi naman po sa pero like sabihin natin, nagiging possible itong violence na to kasi may mga men po na hindi nako-call out. And I think it's the proper time na i-call out yung ganitong sistema na hindi subject ang mga kababaihan for the pleasure of women, of men. Kaya panahon na po. So kung
may mga ganito man po tayo na-experience, I believe bukas na bukas po ang MSWDO Yes po. and MHO sa ganitong klaseng mga sumbong. So, ayun po. Opo. Yes. Sa mga naisagawang aktibidad, alin po ang masasabi ninyong may pinakamalaking epekto sa kababaihan ng Brooks Point at bakit po ito mahalaga? Actually po, sir, sa lahat naman ng nagagawa nating aktibidad, naniniwala ako na ito ay equally important, no? Kasi ang goal po natin dito, every time na may activity po ang opisina namin, hindi lang naman siguro sa amin, maging sa ibang opisina, is ito po ay pinag-aaralan, pinaplanong mabuti, kasi bawat activity po ay meron po tayong specific target audience. Yeah. Kasi ang gusto nating mangyari is masolusyonan natin yung mga problema, no? Kaya kasi kung itong isang tao ay hindi naman siya yung target natin, hindi yun magiging makabuluhan para sa kanya. Yeah. Okay. So gayon pa man po, isa pa rin po sa pinaniniwalaan ko malaking epekto, ay nagkaroon ng malaking epekto is yung naging, yun nga na nabanggit ko kanina, is yung video namin ng IEC campaign ng mga success stories po ng ating mga victim survivors. Why? Kasi po, ito ay nagbigay ng malawak na kaalaman para sa mga kababaihan na may mga ahensya at ang LGU Brooks Point ay nandito para tulungan sila sa kanilang mga pinagdadaanan, no? So dahil dito po, sa mga IEC campaign, yung mga patuloy naman po ang IEC campaign ng MCAT Bausi para sa awareness sa violence against women. Opo. So dahil dito po, nakita namin na mas maraming lumalapit sa opisina namin para humingi ng tulong. So naniniwala kami na yun po ay sobrang malaking impact sa komunidad natin. Napakarami po palang mga organizations of women dito, Yes, ma'am, sir. no? So, including po yung mga OFWs, Yes po. yung mga RIC. I didn't know until now. So napakaganda po no, na sama-sama yung mga kababaihan Yes for the po. certain goal. Siyempre, women empower women din. Yes, Yeah. tama po. And it's time mas i-empower pa natin ang mga kababaihan yun. Gone are the days na tinitignan natin ang mga kababaihan na mababang nila lang. Kapantay na natin sila at minsan mas higit pa nga po sila sa mga, the other genders around here. So, paano niyo po nasusukat ang tagumpay ng inyong mga programa para sa mga kababaihan ngayong taon? Mayroon po ba kayong mga nakitang konkretong pagbabago o resulta kumpara sa mga nakaraang taon, ma'am? Nasusukat po natin yung mga tagumpay ng programa natin. Siyempre, sa pamamagitan ng bilang ng mga kalahok na pumupunta, yung participation nila syempre, at yung feedback po ng komunidad. Isa po doon, yun nga, yung sa story, di ba? Nakapag-share sila, nabanggit nga nila na malaking tulong ng MSWD, dahil doon nakabangon silang muli. At isa po doon pala, no, maibanggit ko lang, even though it's last year pa nangyari ng training, yung mga naging client po kasi namin sa opisina, is nabigyan din namin ng livelihood. Okay po. So, yung mga, yun po, yun ay isang indikasyon po na natulungan natin sila kasi isa sa mga, yun naman talagang problema nila, di ba? Kapag isa sa mga dahilan kung bakit takot silang magsumbong, ayaw nila lumapit kasi sino magpo-provide sa amin? Kasi usually naman si tatay talaga ang nagtatrabaho, siyang breadwinner. At kapag in-snitch sila, baka may tendency na iwanan po So, sila. takot Ganon. sila na paano na kami, di ba? Apo. So, tuloy-tuloy po ang tulong ng MSWD hanggang sa pagbangon nila. So, nakapag-provide po tayo sa kanila ng mga livelihood training. Maraming salamat po sa MSWDO for the initiative po ng ganun po, ma'am, no? Yes. And syempre, pinapasalamatan din po natin ang ating MSWDO officer, ang ating head na si Sir Reynaldo Bacosa, and of course, ang ating punong bayan na si Mayor Cesario R. Benedito Jr. at sa lahat po ng mga sangguniang bayan members sa patuloy na pagsuporta sa mga programa ng MSWDO. So yun, ma'am, ano naman po yung mga karaniwang issue o hamon na kinakaharap ng mga kababaihan sa ating bayan at paano po ito tinutugunan ng MSWDO sa pamamagitan ng inyong mga programa? So, kabilang po doon sa karaniwang hamon no, yung karahasan laban sa kababaihan, syempre. Kakulangan po ng kabuhayan para sa kanila. Mental health concerns, syempre. At limitadong access po sa impormasyon at serbisyo. Okay. So, tinutugunan po ito ng MSWDO sa pamamagitan po ng mga counseling, case management, livelihood program, referral services, syempre, no, na i-refer natin sila sa mga
tamang ahensya para matulungan po sila. At syempre, patuloy po tayo nagbibigay ng mga information dissemination. So nakikipag-ugnayan din po tayo sa iba't ibang ahensya upang masiguro po natin na holistic po lagi ang suportang na ibibigay natin sa mga kababaihan. Mental health concerns, ma'am, no? So, syempre, lalo na kapag mga ina, ma'am, di ba? Yes, sobra. Minsan hindi sila aware na problema na pala yun. Mas pinatatatagan lang nila ang sarili nila dahil siguro kung susuko sila, paano pa yung Paano mga yung anak anak? nila. Yes po. So, napakalaga po nun, ma'am. At sobrang thankful po tayo na may nag-talk po kahapon ng patungkol sa mental health. Yes, So that aware yung mga kababaihan natin, especially yung mga nanay sa mga programa na pwede nilang gawin or yung mga activities na pwede nilang gawin so that mabawasan natin Oo. yung ganitong klase ng concern or at least aware man lang sila na mental health is also equivalent to physical health. Di ba, Yes. ma'am? So, ayan po. Thank you so much for that, ma'am. Paano po sinusuportahan ng LGU Brooks Point ang MSWDO sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa women empowerment at gender equality? So malaki po yung suporta ng LGU Brooks Point sa pangunguna ng ating butihing mayor na si Honorable Cesario R. Benedito Jr. At ang lahat po ng programa namin para sa kababaihan ay galing po to sa Gender Development Office. So God-funded po lahat ng aming mga programa. And taon-taon po tayong nakakapagbigay through God ng livelihood trainings para sa kababaihan. Ang Local Council of Women ay taon-taon din po natin nabibigyan ng capacity building. Siyempre, kailangan po nila yon para sa kanilang training for leadership at na may pamahagi din po nila sa kanilang mga miyembro. Apo. No? At syempre, yung financial assistance po na binibigay natin sa mga naging biktima po ng any form of abuse. Lubos din po yung pasasalamat namin syempre kay Mayor June dahil po sa kanyang suporta sa aming opisina, mas naging marami pa po ang aming mga registered social workers. So dahil po doon, mas napapalakas po at napapabuti po namin yung pagbibigay serbisyo, lalo na po sa mga pagtulong sa kababaihang biktima ng pang-aabuso. Syempre sa tulong po ng LGU at ng ating mga local officials, patuloy po nating sa patuloy po nilang pagpapatubad ng mga polisiya at programa na makakapagproteksyon sa ating mga kababaihan, mas naging epektibo po yung pagpapatupad namin at pag-implement po nito ng mga programang ito. Thank you so much po. Bilang pagtatapos, ano naman po ang inyong mensahe sa mga kababaihan ng Brooks Point upang patuloy sila maging aktibo at empowered, hindi lamang tuwing buwan ng Marso, kung hindi sa pang-araw-araw? So, sa lahat po ng kababaihan ng Brooks Point, nais ko pong ipabatid po sa inyong lahat na kayo po ay mahalaga, may boses, at kaya pong magbigay ng pagbabago po, Huwag po tayong matakot na ipaglaban po kung ano yung karapatan natin. At nandito lang man po ang aming opisina, ang aming tanggapan po. Welcome po kayo anytime. Kasi ang aming mga registered social worker, 24/7, wala pong Sunday, walang Saturday, walang gabi, walang madaling araw, Nandito po kami lagi, If ever you needed us po, you can always call ang aming hotline, Nandito po kami para tulungan po kayo at suportahan po sa abot po ng aming makakaya. So, salamat po, Mayor June, sa inyo pong suporta palagi sa aming opisina. So ayun, Happy National Women's Month po sa lahat ng mga kababaihan nating listeners and viewers sa ating YouTube channel. Maraming salamat po, ma'am, Yes sa po. pagpapaunla ko ng interview at alam po namin na kailangan nyo pa po magpahinga because, the whole March is an activity Yes. for women and hindi lang dapat tuwing buwan ng Marso natin sineselebrate ang mga kababaihan, kundi araw-araw. So, yun po, maraming salamat po, ma'am. Alam po namin napaka-busy po ninyo at napaunlak pa rin po kayo ng interview sa amin. Thank you so much po. Thank you, everyone. Susunod na po sa ating programa ang Serbisyong Bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.